unboxing. Unbox. Welcome po mga ka-farmers muli sa aking channel. Ngayon ay mayroon po ako sa inyong ipapakita na ito unboxing. Ayan, so yung itong nasa loob nito ay pressure washer. So ngayon titingnan natin kung gaano ito kaganda. Titingnan po natin kung sulit ba yung ating pinangbili dito, kung malakas ba ito. Panoorin nyo po yung video ito at bandang dulo ay sasabihin ko po sa inyo kung magkaano yung bili po natin nito. At mamaya-maya lang din po pagkatapos natin itong i-set up ay papakita ko din po sa inyo, gagamitin po natin ito mamaya. Bago natin po ito binili sa online, maganda naman yung mga review. Tapos nakita ko na malakas, mabilis makatanggal ng mga dumi. Ito yung napili nating bilhin. Yun, manual. Ayan, bauna ng tubig. Filter. Ayun, ang ganda ng hose, maikli lang, magandang quality kasi ano to Enco. Eto na yung pinakapuso ng ating pressure washer. Yun o, yan. Okay, so ito po mga ka-farmers yung ating pressure washer. Yan. Yung tatak po niya ay Enco. Tapos, gagamitin po natin itong manual para natin malaman kung ano yung mga gagawin natin. Kasi ako wala din naman akong alam dito Ang alam ko lang ay gamitin ito. So ngayon, kasi mamaya baka gusto nyo ding bumili. Kaya bigyan ko kayo ng mga mali-maling informasyon. Hindi naman. So ito ngayon ikakabit natin yung ito. Number 1 nakalagay dito, handle. So paano ba ito ikabit? Ganito. Dito ipapasok natin dito. Para siyang ganyan. Yan. Tapos yun yan. Tapos meron tayo ditong dalawang, ano ba tawag dito? Gupitin na natin. Yung tornilyo. Yan. Wala yung gamit ko Yan, tapos lagay natin dito sa kabila. Tig-isa po yan. Ano bang klaseng nagbablog to? Hindi handa. Kulang sa gamit. Oh no! Gamitin natin yung gunting. Yun Teka, kukuha muna ako. A few moments later. Yun Tama na. Tapos sunod, number 6, lagayan ng power cord. Nakaganyan lang siya hindi. Yun. Diba? Tapos yung isunod natin, itong hose. Itong hose niya na ilalagay po natin dito so itong hose na to, hindi ko lang alam kung gaano kahaba to. Pero para sa may mga unit na ganito, comment nyo lang sa ibaba kung gaano kahaba itong hose na ito. Dito po natin ito ilalagay sa number 8, water outlet. Dito siya. Susubukan natin. So yung paglalagay nito, kasi may thread dyan, tapos mayroon naman siyang pinaka-lock dito sa taas. Suksok muna natin yung lalim. Ayan. Tapos saka natin ngayon ikutin. Ikot-ikot lang.
Pag medyo mahigpit na, konti lang, wag masyado. Okay na yan. Sunod, ito. Pero tanggalin muna natin to. Wait lang. Okay, mukhang maganda naman klase yung kanyang hose eh. Parang maganda naman yung quality. Katulad siya dun sa isa kong pressure washer, yung Fujihama. Ganito yung kanyang hose. Okay, so parang maikli lang siya oh. Parang mga dalawa lang yata ito eh. 2 metro. Wala kasi nakalagay dito. So ang sunod natin gawin ay ito. Yung number 9. Ito siya. Trigger gun. So mayroon po siyang lock dito sa ilalim. Kaya pag ngayon nakalock siya, hindi mo siya mapihit. Kailangan mong i-on para mapihit. Okay. So ito, ganun lang. Ilalagay lang. Mayroon po siyang lock dito sa ilalim. Kaya kailangan na natin siyang push. Yan, tapos mayroon din siyang bali ingatan lang po ninyo pag kayo't merong ganito, yung kanyang tawag dito, washer. Yan. Kasi kapag nasugatan yan o kaya kapag nawala, po to tatagas. Suot natin ganun. Yan. Tama ba? Isa pa nga, sagad natin. Tama na yun siguro. Tama na yun siguro. Pagtanggal, ganun din. Yun o. Nag-lock naman eh. So ibig sabihin tama yun. Sunod, ito. Ang tawag dito ay wala nang tawag dito. Ito yung extension ng ating trigger gun. Yan. So ang paglagay naman nito, mayroon siyang lock dito. Push lang po natin. Tapos mayroon siyang yung tawag dito, yung parang nakausli. Tapos dito naman lapat lang siya. Yun. So, pag ito ay lumubog, kasi kapag lumubog yan, ibig sabihin, nakalock na. Tapos kapag halimbawa ang tubig, mamaya po natin, papakita kung gusto niyo ng wasak yung tubig, pwede niyo siyang pihitin. Yan pala yung wasak. Kapag gusto niyo na ang tubig ay yung malakas, na maliit lang, pihitin niyo lang siya. Pakaliwa. Okay. Ngayon dito po tayo sa likod, dito sa number 4. Yan, water inlet. So kanina ay kung ito ay mayroong trigger gun, ako ay na-trigger din. Kasi sabi ko bakit wala siyang hose dito sa kanyang water inlet. Ayan wala. Ang mayroon lang siya itong ano ba tawag dito? Ano to yung mayroong filter. Yan. Dito po yan nilalagay. Ayun lagay nyo lang dyan. Yan. Tapos pihitin nyo pa kanan. Naiwan na yung kanyang filter. Pwede naman naiuna siya ng ganun. Okay lang din naman. So, tapos ayan. Bali po, kapain nyo lang. Kasi minsan tumatagilid. Dapat sintro. So kapag hindi na yan maikot, ibig sabihin, mahigpit na. Kaya itigil nyo na. Ngayon, dahil wala ito siyang hose, ang sabi nung mga mayroon nito, ang sabi nila, talaga daw wala daw talaga itong hose para dito sa kanyang inlet. So kung mayroon po kayong gripo, direct niyo na po dito. Meron din naman ito siyang guma, ito washer. Tapos pwede din ninyong lagyan ng tali yung hose niyo kaya lock. Ayan. So ngayon dito sa akin dahil hindi pwede dahil nandito ako sa bundok. So gumagamit po kasi ako ng drum o kaya ay timba. Kaya itong hose na to ang gagamitin ko. Ito yung sa isa ko na Fujihama ko na pressure washer. So hihiramin ko muna sa kanya. Tapos ito yung gagamitin ko. Mayroon na din siyang ganito. Subukan natin kung kasya. Palagay ko kasya yan Alis ka dyan. Balik ka dito. Sige nga kung kasya. Subukan natin. Ayun Oh, kasya. Ayan, kasya. Wala na akong problema ngayon. Kasi kasya. Buti na lang nandito siya. Nandito pa siya. Ayan. Solved na. Ayos na. Ito, soap dispenser. Tanggalin nyo lang to. Ayan. Tapos, pag mayroon na siyang sabon, ilagay nyo din siya.
Ganun lang din naman. Yun, o diba? Ay, walang tubig. Iniisip ko po ito kung ano bang silbi nito. Ngayon, titingnan natin dito sa ating whiteboard enemy. Ito po yung silbi niyan eh. Lagayan daw siya ng cord. Di ito. O ito. O yan. O yan, no? O, diba? Lagayan ng cord. So, malinis po siyang tingnan. Tapos ito ay lalagyan lang po natin ng tali. Pagkatapos gamitin, tanggalin lang po siya dito. Tanggalin lang siya. Yan. Tapos pwede ding tanggalin dito sa likod. Tapos tatalian lang siya. Tapos isabit. Tapos wag po ninyong ilagay doon sa mga lugar na yung masukal. Tulad ng budiga na pinapasok ng daga kasi baka kagat-kagatin po ng daga ito. Di wala na. Wala na kayong hose. Ito pa po mga ka-farmers, oh, importante po ito. Wag po ninyong itapon. Ayan. Itong parang hikaw. Saan ba ito ginagamit? Ginagamit ko ito kapag nababarahan, halimbawa dito sa ilalim. Ayan, kapag nabarahan po to, yung inlet at saka yung outlet, ito po yung ginagamit na pang sundot. So nandito naman po yan sa loob nitong manual. Okay, so ngayon naman ay ating ititesting doon sa aking kulungan. So ito po mga ka-farmers ay hindi po natin muna nilagay kasi check natin kung siya ba ay magkakaroon na kaagad ng tubig. Kasi yung dati ko kasi sa una pa lang na paghigop ng tubig, ayaw niyang humigop ng tubig kapag nakalagay na kaagad yung hose. Ito i-check natin kung siya ay hihigop ng tubig. So walang tubig, walang lumabas. Subukan natin tanggalin dito. Iun natin ulit. Pareho pala ng isa to eh. So baka magtaka kayo, baka sabihin niyo na sira kapag kayo ay nakabili. Tapos nakalagay ka agad tong na ito, tapos ayaw lumabas yung tubig doon sa may dulo, baka isipin nyo sira. So ganun lang yun. Yan. Okay, subukan natin. Meanwhile, so yung kanina pala yung problema kung bakit walang tubig na lumalabas dito kahit umaandar kasi maluwag yung dito natin. Nakita ba siya kanina na natanggal? Natanggal, hindi no? Natanggal kanina to eh. Bumitaw lang ng kusa. Kaya pala walang tubig na lumalabas dito kahit umaandar yung ating makina. Kasi pala dito singaw. Ayan. So ngayon okay na. Ito siya ngayon no. Malakas. Pero mas maganda sana yung mahaba. Kaso lang mas mahal yun. Di bale sa susunod. Yun yung bibili natin. Kapag malay mo may nagbigay. May magbibigay. So ito po yung mga ka-farmers. Ito po yung laki ng aking i-disinfect. Yan mula dyan. Bale po magto 2 weeks na ito na walang laman. Kaya yung mga dumi niya masyado na pong tumigas. So kung mayroon lang po kayong mga comment, mga ka-farmers, pwede po ninyong i-comment doon sa baba. Okay, so abangan po ninyo yung ating susunod na episode, yung ating susunod na vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat at shout out po sa inyong lahat. Bye-bye.